my beloved Boss Mike Cervera. Sara Duterte, oo, nanunumpa na mga kababayan. Nanumpa bilang presidente. Piling lang, piling, mga kababayan, ha? Ito na mga kababayan ko. Pasok natin. Itong isang kakampi ni Jack Ma na piling, presidente at halatadong luka-luka. Diyos ko. Kita nyo mga kababayan ko yung itsura. Nakinig mga kababayan. Nakinig. Tignan nyo. Sabi ko sa inyo. Nakinig sa atin. Bakit? Nung isang araw nagpa-interview, parang labandera. Ngayon mga kababayan, kahit papano. Kahit papano, mukhang nagpa-parlor, kaya lang sa tabi-tabi. Sara, alam mo? Hindi pang-presidente yung gumawa sa buhok mo. Sorry, ha? Sorry. Pwede ba humanap-hanap ka ng mas maayos-ayos? Yung bang kagaya ko? Yung kagaya ko lang. Kita mo. Tignan mo yung itsura ko, Sara. Walang mumog, walang hilamos, walang walang kahit ano. Kulang na lang, hindi ako maghugas ng puwet ko kanina eh. Pero kita mo naman, Sara, nag-ayos ka pa niyan, ha? Pag pinagtabi natin yung mukha nating dalawa, parang ate kita. Tama? Huwag kayong magsinungaling, mga kababayan ko. Di hamak ko na mas matanda ako dyan. Mas matanda ako kay Sara, hindi ako sinungaling na tao. Pero pag pinagtabi nyo ako, itabi nyo ako kay Sara, mga kababayan, parang panganay na ate ko siya. Di ba? Ganyan dapat. Kaya mga kababayan tayo, huwag tayong magpa-stress sa politika. Hindi tulad nung iba. Tulad ni Attorney Empoy, yung grupo niya pababa hanggang pinakababa. Kita nyo mga kababayan, no? Stress na stress sila. Konting-konting mga banat ko lang, nasasaktan na. Ngayon mga kababayan, sabi ko nga, wag nila akong umpisahan kasi pag nag-umpisa ako, hanggang dulo to, walang tigilan. Di ba? Tignan nyo, na-stress ba ako sa inyo? Kung usapang itsura lang, makikita nyo na. Di ba? Kayo mga kababayan, isip na kayo ng isip kung ano paninira nyo eh. Di ba? Hindi na nga kayo natutulog eh. Kakaisip nyo kung ano ay pantitira nyo sa akin eh. Tignan nyo itsura nyo. Wala bang salamin sa mga bahay nyo? O yung filter ng camera ng mga computer nyo baliktad. Siguro baliktad nga, Boss Mike. Paano nasabing baliktad? Kapag ka lumabas sa screen nyo, nakapilter yung mukha nyo. Pero yung katotohanan na napapanood ng mga tao, katulad ko, yung totoo. Hindi kaya ba? Ayusin nyo nga yung mga camera nyo. Walang yan mga kababayan, nag-filter kayo. Baliktad yung lumalabas. Di ba no? Baliktad. Kaya siguro sila confident na confident kapag nakaharap sa kanilang camera Akala nyo nakapilter kayo? Hindi. Hindi. Diyan lang sa mga sa mga camera at cellphone nyo nakikita nyo nakapilter kayo. Yung paglabas, nako yun totoo. Ayaw magsinungaling pati computer nyo. Kita nyo? Simpleng banat, tuwan-tuwa yung mga tao. Paano kayo ubra sa akin? Hindi kayo ubra. Maniwala kayo. Mag-concede na kayo. Empoy. Attorney Empoy, pangunahan mo na. Tao lang naman ako Diyos nga nagpapatawad. Ako pa kaya?
Siyempre. Oo. Dali lang. Babalikan natin to. Bumibelo lang ako eh. Pinapasaya ko lang si Attorney Empoy eh. Kayo naman. Bagong dating eh. Kayo naman, di ba? Di ba? It's just me, Mirashi. Talaga oh. Oh. Vlogger ako eh. Di ba? Sige na. Ayun. Payuhan nyo nga sila ha. Sabihin nyo, pakicheck yung filter nyo. Baliktad. Oo. Yung nakikita nyo. Nagiging kamukha nyo si Mike Cervera kaya tuwan-tuwa kayo. Pero yung totoo, lumalabas yung mga totoo nyong itsura. Sasagwa, ano? Sasagwa. Ito na. Mga ito na. Pasok. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi. I swear to the flag. Kita nyo mga kababayan ko? I swear to the flag. Putik na yan mga kababayan. Ginamit niya, una niyang salita, Diyos. Diyos ko! Nung manumpa na mga kababayan, sa flag na. I swear to the flag. Walang niya. Sarah, luka-luka ka talaga, no? Luka-luka talaga to mga kababayan ko. Pasalamat kayo, ha? Oo. Attorney Empoy, pasalamat kayo. Nandito si Sarah. Dito na lang muna ako, ha? Ito na. Bantay lang kayo, bantay lang. Ito na. Sarah! BBM? Kita nyo? Hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba? Kita nyo? Kita nyo yung paninira ni Sarah? Ang kapal ng mukha no, mga kababayan? Ang kapal ng mukha. Pero ano ang sabi? Nino? Ni Clarita, yung ating dating naging sekretary. Si Clarita. Ano ba yun? Ano ang apelyido ni Madam Clarita? Yung Professor Clarita Carlos, mga kababayan ko. Yung Professor Clarita Carlos ang nagsabi mismo. Tandaan nyo na topic natin yun. Ano ang sabi ni Clarita Carlos, mga kababayan ko? Si Pangulong Bongbong, laging nagpapamiting yun. Wala pang ang almusal kami, pero si Pangulo nangunguna na. Saan? Sa kanilang meeting room. Natandaan niyo yun? Kabaliktaran mga kababayan sa sinasabi netong sinungaling. Sinungaling to mga kababayan, sabi ko sa inyo, yung ganyang malapad, makapal na muka. Yan po yung palatandaan ng mga sinungaling na tao. Natandaan nyo yun mga kababayan ko? Natandaan nyo? Yan. Sinungaling talaga. Sino paniniwalaan natin? Isang profesor na Clarita Carlos o isang luka-lukang vice-presidenteng Sara Duterte? Sipin nyo yan. Kaya alam nyo, nasasabi ko talaga, nuknukan ng kasinungalingan at kapal ng mukha yan. Sorry talaga sa mga DDS. Pero totoo kasi sinasabi ko eh. Tuloy. Walang direksyon yung governance. Kita nyo wala daw direksyon mga kababayan. Hindi kaya pare-pares kayo tinatamaan? Sa ngayong ginagawa ng Pangulo, wala pang direksyon yan. Lahat na sinasakripisyo ni Pangulo. Pati gobyerno niya mismo. Pati administrasyon niya mismo. Mga kababayan, sinakripisyo na eh. Pero eto mga kababayan, nagpipiling magaling. Tanong ko lang sa inyo, bukod sa pagsisinungaling, bukod sa kagalingan ni Sara Duterte na pagsisinungaling, meron pa bang kagalingan siya? Kahit pagkanta, pinagkaitan eh. Tama? Bukod sa pagsisinungaling, saan pa magaling si Sara? Wala na ho. Kahit ho sa pagkanta, pinagkaitan ng tadhana. Sa pag-iisip, sa pagsasalita, walang-wala.
Minsan masasabi nyo yung kanyang mga sinasabi, hindi pinag-iisipan. Tama? Oh, yun po yan mga kababayan ko. Ewan ko ba dyan? Piling presidente. Ha? Oh, piling mga kababayan ko. Piling magaling. Sara, bistado ka na ng mga Pilipino. Huwag mo nga kaming ine-etyos-etyos. Hindi porke nakikita mo yung numero, mataas yung mga rating mo kaysa kay Pangulo, feeling mo mas magaling ka na sa kanya. Diba? Ano yan? Nagbabase ka na lang ba sa rating? Ha? Rating saan? Sa mga kaalyado niyong pag-aari ni Jack Ma? Na na mga survey company? Huwag nga kami. Ityosera kayo. Oh. At walang direksyon yung iba't ibang departamento. Kita nyo, wala daw direksyon mga kababayan. Diba? Siyempre, sira. Hindi pwedeng bumango si Pangulong Bongbong, tandaan nyo. Para sa kanila, kailangan nating wasaki, sirain sa anumang paraan. Ganon ang gagawin yan. Kasi nga mga kababayan ko, kung totoo na itong si Sara Duterte ay maraming kaalyado at taga-suporta, bakit kakarampot lang sila sa kalye? Sipin nyo nga maigi yan. Kung totoo na maraming taga-suporta si Sara Duterte, bakit kakapiranggot lang sila sa rally? Ilan? Liliman po, pinakamarami. Wala, mga kababayan mo. Oh. Bakit? Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't Tanyo sinungaling talaga. Malayong-malayo sa sinasabi ni Clarita Carlos ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to go? Tamo, hindi mo nga masabi. Bisayain mo na lang, Day. Oo, para hindi ka nabubulol. Diba? Pa-English pa, mali-mali naman. Oo. Diba? Sasabihin niya mga kababayan, wala daw direksyon. Ang dami nang na-accomplishment ni Pangulong Bongbong. Ang dami nang nangyari. Ang dami nang nagawang proyekto. Ang dami ng achievement ng Pangulo. Kita niyo ho, ang tindi nga Lahat ng mga aspeto na problema ng pamahalaan ni Pangulo, lahat mga kababayan natututukan Nagagawa na ng paraan Etong mga demonyo na to, lalong-lalo na to, na in despair, mga kababayan, in despair na na maging presidente. Ito, kininamanan, kunamanan. Nandito na. Si Mark Ramos, mga kababayan, pautang na. Uy, sige na. Alam ko naman na, higit sa 2 milyon yung kinikita mo sa YouTube. Si Mark Ramos, mga kababayan, malaki kinikita niyan. Sa lahat po nang humihingi ng tulong sa akin, PM nyo yan. Kung ako, matulungin, mas matulungin yan. Eto na, Sara. Do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Talaga, iyo talaga yun. Pinagmayabang pa niya. Kita nyo mga kababayan ko si Sara. Si Sara. Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd na pagnanakaw kay BBM yun? Hindi, akin yun. Talagang iyo yun. Putik na yan. Hindi mo maaasahan si Pangulong Bongbong sa pagnanakaw. Alangan naman na maging kasapakat mo siya. Kaya kung ano man yung nawawala dyan sa DepEd, Ghost Project, Ghost Student, Confidential Fund, kita nyo? Lahat yan nawala bigla. Iyo yun, Sara. Iyo yun, naniniwala kami sa'yo. Ngayon, ano yung ginawa niyang iba bukod doon sa pagnanakaw pandarambong, Ghost Student, pati pagkain, dinali. Pati mga pagkain inamag, natatandaan yun,
pati yung mga laptop, mga tablet, inamag. Muntik mabulok, mga kababayan ko. Buti na lang dumating si Angara. Oh. Siyempre, sasabihin ba ni Pangulo na gawin niya yon? Hindi ho. Kaya kay Sara yun, bigay natin sa kanya. Sa'yo talaga yun, Sara. Lahat ng ginawa mo. Nadulas pa, no? Nadulas pa. Oh, nadulas nga. Oh, sabi ni paring John, tuloy. Lahat. Oh, kita nyo lahat. Walang ya. Nagkakaroon ako ng boses pag itong si Sara topic natin, Lahat, mga kababayan, kanya yan. Wala na hong iba. Kanya talaga yan. Kasi he did not give any orders at all. So, kita nyo? Siyempre, sino ba naman ang mag-o-order na sabihin niya, Sara, nakawin mo yung confidential fund. Sara, Buday! Mag-ghost student ka, Buday. Kita nyo? Sara, pati yung mga Nutriban, pagkakitaan mo, Sara. Ano nga kay Pangulong Bongbong manggaling lahat yun, Sara? Huwag nga kami. Sara, yung mga laptop at saka tablet, bulukin mo, Sara. Oo, yan ay proyekto ng tao ng tatay mo, Sara. Huwag mong gagalawin, huwag mong ipapamahagi. Hindi ka na dyan kikita ng 30%. Kumuha ka ng bagong kontratista, yung kikita ka, sabihin mo, lakihan mo yung kita mo, Sara. Hanggat maaari, i-ghost mo na. Di ba? Ghost mo na. 80% ang mapupunta sa iyo, Sara. Yung 20%, sa documentation at sa kontratista. Pambayad niya ng 12% sa kanyang tax, para maging legit yung transaksyon. Walang yaka, Sara. Antindi mo. Kita nyo? Tapos sasabihin niya, walang direktiba si Pangulo eh. Lahat yun akin. Talagang sa'yo lang yun. Ikaw nagdesisyon ng mga pagnanakaw na yun eh. Di ba? Okay. Yan ho si Sara Duterte, mga kababayan. Ito pa. Meron pa akong pinaglalaban yun, mga kababayan ko eh. Tingnan nyo ho ito. Pakinggan nyo. Pasok. Bread or tinapay. Anong bread, si BBM? Anong sabi rito sa tanong, mga kababayan ko, kung ikaw daw ay tinapay at yung mga katunggaling mo, at itong mababanggit daw, tinapay din, anong tinapay ka? Ay, puta, pagkakataon mo na. Diba? Puta, pagkakataon na ni Sara to. Na Boss Mike? Nako, napakasimple ng tanong. Kailangan bonggang-bongga yung sagot. Diba? Diba? Kailangan ganon, bonggang-bongga yung sagot. Eto na. Ang sagot ng isang, presidente ng mga tanga. Bigay nyo na. Ipamigay na natin si Sara. Gawin nyo ng presidente. Presidente ng mga tangat, mga bobo to eh. Pakinggan natin, ha? Ito na. Anong bread, si BBM? Anong bread, si Martin Romualdez? Anong bread, si Saldico? Kita nyo, mga kababayan ko, kunyari ka pa. Ikaw din naman may gawa niyan eh. Press-con mo yan. Press-con mo. Siyempre may advanced questioner yan. Diba? Eto. Malamang nga, mga kababayan eh. Binigay niya yan. Eto itanong mo sa akin. Eto itanong mo sa akin. Putik na yun, mga kababayan. Yung mga tinanong, ganyan, ang bababaw. Para bang ang tanungan, mga kababayan eh, Little Miss Fiona. Puta, contest ba to? Contest ba to ng Little Miss Fiona? Hayop.
Tende mga kababayan, oh, ang tende na nakaisip niyan. Eh baka naman si Sara na nakaisip niyan. Oo, yung tanungan para nga contest ng Little Miss Philippines. Oh, hindi. Oo, Boss Mike, wag yung Philippines. Nakakatalino yun. Yung contest nila pambobo. Oo, o di. Little Miss Fiona. Eto na, pasok. Definitely hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino Oh, siya? O kita mo, 4 daw, 3 tanga. Kundi ba naman tanga to talaga mga kababayan, ano? 4 daw, oo. 3 lang yung sinabi. Sino? Martin. Kita nyo kasi ito si Martin, laging sabit ka kay Pangulo. Kininam. Kininam. Ni. Maruroda manan. Alam nyo, sa totoo lang, nabibisit talaga ako pag dinidikit si Martin kay Pangulo. Martin, umaming ka na nga. Talagang konti na lang uusok na ako. Boss Mike, binigyan ka ng regalo. Oo, yung mga tuyo, mga choco-choco at saka yung mga cookies. Buti na lang talaga naalala ko yung binigay mo eh. Oo. Yaman mo na, Boss Mike. Di ba mga kababayan ko? Sabit talaga eh. Bulang niya eh. O, ito na. Kaldiko, definitely hindi sila tinapay. Kita mo, sasagot ka lang, ang tagal-tagal pa. Oh, di ba? Sasagot lang o kita nyo ganyan, pagsasalita. Yung kung mag-isip mga kababayan, sabi ko sa inyo, ano ba, puputulin to? Oh, hindi. Pula ang puputulin o blue. Alam mo yung pagka may bomba, tapos po siya yung puputol, sigurado mga kababayan, sasabog ho yung bomba na puputulin ho yung mga wire. Ang tagal mag-isip eh. Di ba? Tagal mag-isip. O, tuloy. Dahil hindi makain yung ugali nila. Nako, ano pa namang klaseng sagot yan ng bubo? Ang tanong sa'yo, kung tinapay sila, anong klaseng tinapay? Ang sagot, tinapay, hindi po sila pang tinapay. Paano nga maiisip? Paano nga maiisip na pwedeng ihambing sa tinapay? Di ba? Si Martin, halimbawa, mga kababayan ko, ako na lang kasi nga bobo to. Sara, tutulungan na kita. Oo. Dahil alam naman naming lahat dito na bobo ka. Ako na ang sasagot sa tanong. Halimbawa, si Martin, ikukumpara natin sa tinapay. Alam mo kung anong klaseng tinapay si Martin? Pantrangko. Sino nakakaalam ng pantrangko? Baka alam nyo. Yung tinapay po na pantrangko, medyo mahaba. Tapos po yung palaman kulay pula. Sino nakakaalala niyan? Huwag kayo, magkakasing edad tayo rito, ha? Huwag kayo. Sino nakakaalala ng tinapay na pantrangko? Kita. Yun! Yung pantrangko. Yung kulay, mahabang tinapay tapos may pula sa loob. Yun po yung pantrangko. Bakit, Sara, kamo? Ganito ang pagsagot. Bubu! Tanga-tanga mo, nagpa-parlor ka lang eh. Lalo ka pang bumobo. Tanungin nyo ko bakit pantrangko? Bakit? Kasi mga kababayan, sa pantrangko lang kakasya yung male-maleta na pera. Ay, nako, tanga! Ayan. Di ba? Late kayo eh. Late kayo sa... Gets nyo? Na-gets nyo? Mahina ang neto eh. Sense of humor ni Sara.
Bubo! Hindi marunong sumagot. di sana nagtawanan pa yung mga bisita niya. Di ba? Oh. Hindi kasya yung mga mali-maletang pera eh. Kaya ihambing natin sa pantrangko si Martin Romualdez. Di ba? Yan yun. Si Pangulong Bongbong Marcos naman. Alam nyo, baka hindi, mahina ito eh. Si Pangulo, tinuturuan ko na nga eh. Si Pangulong Bongbong. Alam nyo, si Pangulong Bongbong, saan natin iambing? Baka hindi nyo na naman alam to. Sa tinapay na putok. Sa tinapay na putok. Teka muna. Baka hindi nyo lang alam. Ulitin ko baka mayayaman kayo. Lumaki kayong mayayaman. Hindi kayo lumaking taong kanal. Kasi ako mga kababayan talaga ako lumaking taong kanal eh. Special. Ensimada special. Wala. Putok! Bakit kanyo putok? Bakit? Si Pangulong Bongbong, hindi basta-basta napapansin. Kita nyo. Pero pag sumabog yun, pumuputok yun. Kita nyo mga kababayan ko, lahat sila naputukan. Kaya nagkakaganyan. Gets nyo? Gets nyo? Hindi. Baka hindi nyo naman na-gets yung putok. Si Pangulong Bongbong, pag pumutok yun, sapul lahat tong mga to. Kaya nga sila hindi hindi mahinto yung pihit ng mga puwet nito. Di ba? Ibang putok yung sinasabi nyo. Yung putok kay First Lady yun. Na iniisip nyo. Pero yung putok ni Pangulo, kita nyo naputukan tong mga to. Ano nangyari dito? Wala. Weak leader daw. Sabi ng mga DDS, weak leader, weak leader. Weak leader. Aber, nasa na yung weak leader nyo? O bakit di nyo na nagagamit yung weak leader, weak leader, weak leader? Yung weak leader, nung pumutok, ano nangyari sa inyo? Sabi ni Josette Labor, merong putok na tinapay, Boss Mike. Ay, sabi ko nga, meron. Di ba? Meron. Ayan. Masarap kapag pumuputok. Lalo sa loob ng bunganga, masarap talaga. Di ba? Di ba? Sarap nun, mga kababayan. Heaven. Eto naman, mga kababayan ko. Susunod natin. Susunod natin. Sige. Sino? Si Saldico naman. Sige nga. Subukin naman natin yung mga utak nyo, Walang niya, ako lang itong bumabangka. Kung si Saldico, para maturuan natin, itong Sarah. Sino? Si Saldico. Saang tinapay nyo? Ikukumpara. Sige nga mga kababayan ko. Saan nyo ikukumpara si Saldico? Sino? Saan? Pandikoko. Bakit? Ensimada. Bakit pandikoko? Sige nga. Makisama kayo, makisali kayo. Aroro. Pandikoko, si Saldico. Pwede, mapanis. Anga. Alam nyo, pwede na rin. Pwede na rin. Pwede na rin, mga kababayan ko.
Pero hindi yan eh. Hindi yan ang tama para kay Saldico. Alam nyo kung ano? Ewan ko bakit yung mga binabanggit kong mga klase ng tinapay hindi nyo alam. Bakit? Talaga bang ganun na ako katanda? Hindi nyo alam eh. O eto, para kay Saldico. Eh di ko alam kung familiar kayo sa tinapay na to. Matchakaw. Alam nyo yan? Yung tinapay na matchakaw? Oh, yun yung tamang angkop para ikumpara si Saldico. Matchakaw. Di ba? Oh, matchakaw. Oh, alam niyo yung matchakaw, pakisagot nga. Yun, natumbok agad ni Pachuchay kasi matchakaw sa pera. Hindi, di ba? Angkop na angkop. Oh, okay, tamo, alam ni JC, yung matchakaw, di ba? Oh, yun ang angkop. Kanino? Kay Saldico. Matchakaw. Kasi matchakaw sa pera. Wala eh. Sabi ko sa inyo, pabilis ang mag-isip eh. Sarap sa... Ay, nako. Sarap. Isaw-saw sa kape. Di ba, mga kababayan? Sarap isaw-saw sa kape yan, mga kababayan ko. Ngayon, dito na tayo mga kababayan. Eto naman, kung etong si Sarah, saan nyo iahambing siya kung tinapay, mga kababayan? Eto mga kababayan, baka baka hindi nyo pa mahambing itong si Sarah. Monay, hindi. I-research mo na lang kung ano ibig sabihin ng matchakaw, Jojo Chavez. Sabi, inipit, monay. Grabe naman kayo. Oo, masasarap yan Pandilimon. Pandiregla. Karamukom. Tililing tinapay. Hopya grabe naman kayo. Panis na Nutriban. Nako, malapit na Bembol Roco. Ayan, may clue na kayo. Malapit na ho. Saan? Sa panis na tinapay. Malapit na. May tamang katawagan sa bawat mga tinapay. Huy. Ayan! Hindi, mali pa rin. May tama. Ayan! Nadali nyo na. Puding! Kung iahambing si Sarah sa tinapay ay puding. Alam nyo kung ano yung puding? Yung po yung mga tira-tirang mga panis na tinapay na. Yung po yung mga expired na, mga kababayan. Parang siya. Tapos niluto, nilamas, nilamutak. Mga kababayan. Kaya ho yan, naging ganyan. Diba? Alam nyo na ngayon, si Sarah ay isang tinapay na puding. Sirang tinapay na. Tama, sirang tinapay na ginawang tinapay uli. Puding ang putik na yun, Diba? Gets recycled bread. Ayan, mga kababayan, medyo medyo lawakan nga natin muna yung mga natin minsan dapat siguro para nahasa yung ating mga ano ba tawag dito? Sense of humor. Kailangan lagi tayong may ganito. Oo. Lecture. Sabi, umabol pa si Aba, pan de leche.
Oh, yan, tama. Oh, puding na buday. Oh. So anyway, mga kababayan ko, wala namang magandang sinabi rito. Sino? Si Sara Duterte. Puro ganyan lang mga kababayan eh. Oo. Tingnan nyo. Hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, Kita nyo mga kababayan ko. Kung ako ay tinapay, bakit ka naman may inggit sa tinapay na puding? Sa totoo lang mga kababayan, yung puding, sabi kong ayaw kong kainin. Chris Jr., oo, thank you naman. Buti na lang, dumating ka. Oo. Kung siya daw ay tinapay, saan may hahambing? ang hirap nito ha. Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Ay, puta! Kaya pala yung mga ensimada vlogger na tinatawag nila, sa'yo napunta. Di ba? Di ba, mga kababayan? Uy, mga ensimada vlogger, magpasalamat nga kayo sa akin. Di ba? Ayan o, ensimada, mga kababayan. Grabe yung, hindi, totoo. Ibang klase. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Game. Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Locks. So, kung ako ay tinapay, ako ay ang ensaymada. Bakit nga kailangan malalim? Alam nyo ito napakasimple, palatandaan na may advanced questionnaire na. Pero hindi pa maisip ni Sara yung bang medyo kwela at medyo makaka-relate yung mga tao sa isasagot niya. Mahina mga kababayan. Ang hina. Mga DDS, i-abante nyo to. Ang hina. Tingnan nyo, ano ang dating sa sagot ni Sara? Malamang mga kababayan ko, yung reporter na nagtanong, ay, ang bobo talaga. Hindi pa na-gets. Oo, yung mga tanong ko eh. Ay, sasabihin ng reporter, manood nga kayo kay Mike Cervera. Oo, mas magaling magpaliwanag yun eh. May dating ba, di ba? May dating pag tayo nagpaliwanag eh. Kita nyo? Yan lang ang sagot niya, mga kababayan ko. Anong dating? Lawakan ng isipan, mga kababayan ko. Magigets nyo ko kung ano yung ibig ko sabihin. Sa totoo lang. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito ha. Ito nahirapan. Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Tangina mo. Pinaglihi ako sa ensaymada. Hirap na hirap ka pa sa tanong na kung ikaw ay tinapay. Sinagot mo na nga na ensimada ka. Dapat may dating, di ba, mga kababayan? Dapat may dating. Yun eh. Di ba? Di ba? Parang ganito lang yan. Halimbawa lang bigyan kita ng positibong kasagutan, Sara. Ako nasasagot para sa'yo. Wag naman puding, Kung sakali lang, ako si Sara. Sasabihin ko sa kanya, mga kababayan, kung ako ay tinapay, isa akong siopaw. Bakit, mga kababayan? Kapag binuksan mo, makikita mo yung flavor kong bola-bola. Di ba? Parang bola-bola, mga kababayan eh. Nambobola kahit bistado mo na malayo pa. Pag pumunta ka ng 7-Eleven, mga kababayan, malayo pa lang makikita mo na yung siopaw eh. Alam mo na kung bola-bola o asado eh. Parang siya, mga kababayan. Malayo pa lang, alam mo nang si Sara. Di ba? Mahina ulo. Hindi na tayo bate. Ang corny. Ang corny ng sagot mo eh. Kahit man lang ganun, sa totoo lang. Sa puding ka na lang, mas matindi. Ang hirap nito ha. Kita mo. Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada.
Okay. Kasi, Naglihi ako sa Ensaymada. kita nyo, naku, kininam. Sa totoo lang, kung DDS ako, matagal na talaga akong kumawala. Kung DDS ako, matagal na ako, mga kababayan, baka naging kakamping na lang ako eh. O kaya, kung DDS ako nun, mga kababayan, maghahanap ako ng isang Mike Cervera uli eh. Diba? Kaso wala eh. Kita nyo, kung ako ay isang tinapay, sige, ang hirap neto sagutin na. Sige, ensimada na lang. O bakit? Sarah, bakit? Kasi doon ako pinaglihi. walang yang explanation. Dahil daw doon siya pinagli, kaya doon yun na lang siya ihambing. Bubo! Tanga! Diba? Napakatanga. Wala talaga. Ewan ko, bahala na nga kayo dyan. Our beloved